Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kwento ng isang inang muntik mawalan ng kanyang anghel. Siya ay si Belinda. May anak na ako nang matapos ko ang college. Bata pa kasi kami ni Oliver na mag-asawa. Tinulungan lamang kami ng parents namin kaya kami nakatapos sa pag-aaral. Masaya naman ang first 2 years namin, ngunit nagbago ang lahat. Lumitaw ang pagiging babaero niya. Kaya naman naghiwalay din kami, kahit na nga meron na kaming anak. Belinda! Halika na! Sabayan mo ako mag-almusal. Templado na itong kape mo. Nay, salamat po. Sino nga ako pala yung kausap niyo kanina sa telepono? Ang asawa mo. Bakit naman siya tumawag? Ang aga niya ng istorbo, ha? Ay, naalala niya na 3 days na lang. Birthday na ng apo ko. Sabi niya, kukunin daw niya si Grace sa birthday ng bata. Ano? Oh, ang kapal naman ng mukha niya. Pinagbigyan ko na siya last year. Tapos gusto niya ngayon siya na naman ang kasama? Hindi, ayoko. Hindi ako papayag, Nay. Anak, pag-usapan niyo sana na mahinahon to. Hindi yun lagi na lamang kayo nag-aaway kahit sa harap ng apo ko. Kaya po ako nagagalit dahil selfish siya. Gusto niya lahat ng birthday ni Grace siya ang kasama ng anak namin. Samantala kung tutuusin, ako ang mas naghirap sa bata. Siya puro pambababae lang ang ginawa niya nung kasama pa namin siya. Ang sa akin lang, ha? Abay, maging mahinahon kayo. Lalo na pag nasa harap ng bata. Hindi magandang nakikita niya lagi nag-aaway ang mga magulang niya. Kahit na nga sabihin pa na magkahiwalay na. Han, tuloy na yung outing namin 3 days from now, ha? Sa Baguio yun. At syempre, sasamahan mo ko. Naku, Chelsea, hindi maaari. Bakit? Wala ka naman pasok sa office mo na. Nakalimutan mo na ba? Birthday ng anak ko yun. Di bigyan mo na lang ng pera. Ha? At sila na lang ng nanay niya mag-celebrate. Hindi nga pwede. Nakatawag na ako sa kanila. Sabi ko na kay Nanay Mitrin na kukunin kong bata sa araw na yun. Kakainis ka naman O, bakit? Minsan nga lang ako humiling, hindi mo pa ako mapagbigyan. Araw-araw naman tayong magkasama. Basta pupunta ako sa birthday ng anak ko. Kung ayaw mo sumama, dito muli ka sa outing nyo. Hindi na. Hindi na ako sasama. Ha? Magmumukhang tanga lang ako doon. Dahil ako lang yung walang ka-partner. I'm sorry, ha? Alam mo naman ang sitwasyon ko. Sa simula pa lang. Kunin mo na lang kasi yung anak mo. Ay. Nang wala ka nang pinupuntahan pa sa asawa mo. Chelsea. Pwede naman alagaan ng katulong si Grace. Daddy! Grace, anak. Happy birthday, ha? Thank you, Daddy. Mamamasyal tayo buong maghapon. Ibibili rin kita ng maraming damit at laruan. Daddy? Who is she? Siya ang tita Chelsea mo, anak. Ang girlfriend ko. Hello, Grace. Hello po. Daddy, parang hindi naman po siya yung kasama natin last birthday ko. Kasi, Iha, naging girlfriend ako ng daddy mo, tapos na yung birthday mo. Anak, okay lang yun, ha? Ang mahalaga, kasama na natin siya ngayon. Sige, halika. Bibihisan na kita, ha? Where is your dress, Iha? Here po. Yan.
Dapat kasi, doon ka na lang sa amin ng daddy mo. Mas malaki ang bahay namin. May malaking garden. Hindi tulad dito sa bahay nyo. At saka kahit everyday, maipapasyal kita. Hindi tulad ng mami mo, bihira kang ipasyal, di ba? Kasi po, sabi niya, busy po siya sa work. Ang sabihin mo, hindi ka niya love. Kasi, kung love ka niya, gagawa siya ng paraan para maipasyal ka. Tulad namin ang daddy mo. Oy, babae! Ang kapal na mukha mo. Ngayon ka lang nakatapak sa bahay ko? Sinisiraan mo na ako sa anak ko? Belinda, please, huwag kayong mag-away. Yang babae mo pagsabihan mo. Tao kayong pinatuloy dito ng nanay ko. Tapos sisiraan niyo ako sa anak ko? Sinasabi ko lang naman ang totoo, pabaya ka. Ang kapal na mukha mo. Walang yan ka? Sinumpal mo ko? Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Belinda, Hindi ko pinababayaan ng anak ko. Mahal na mahal ko siya. Chelsea, Belinda, tama na, ha? Please, Sinaktan ako tama ng na. asawa mo, Oliver! Hindi mo ba kayo pagtatanggol? Mommy, please stop it! Oh, I'm sorry, baby. I'm sorry. Hindi ko gusto maging sad ang birthday mo. Kaya lang, kinagalit nila ako, anak. Mabuti pa ikaw lang magbihis sa bata, Belinda. Hintayin na lang namin siya ni Chelsea sa labas. Anak, papasok ka na ba sa opisina? Opo, Dad. Bakit po? Tumawag kanina si Eva. Oh, Hindi ka raw niya makontak sa CP mo, kaya sa landline natin siya tumawag. ang babaeng yun ang kulit. Matagal na kaming break. Tumatawag pa rin. Ayusin mo na kasi ang buhay mo. Dad, Hindi yung kabila ang nobya mo. Ano nga pala? Dalhin mo rito mamaya ang apo ko. Gusto ko siya makasalo sa dinner. Namimiss ko na siya. pero Dad, hindi ho araw lang bisita ko sa kanya. Kahit na. Ikaw ang ama ng bata. Kaya may karapatan ka rin sa kanya. Kung tutuusin nga, mas may karapatan ka. Dahil mas kaya mo bigyan ng magandang kinabukasan si Grace kaysa sa pobre niyang ina. Ikaw lang eh. Ayaw mong idaan sa korte ang lahat. Dad, nag-aalala po ako. Baka hindi ako ang piliin ng anak ko dahil masyado siyang close sa kanyang mami. 9 years old na si Grace. Matalino po siya at maaari ng pumili. Isa pa, ayokong matroma ang anak ko. Kaya magtitiis ka na lang sa tira-tirang panahon na binibigay sa'yo ng kanyang ina. Aba naman, Oliver. Mali yun. Dapat kumilos ka. Go. Mukhang hindi magandang umaga mo, pinsan. Ay, ikaw pala, Kuya Nestor. May nangyari ba? Hindi maipinta mukha mo nang dumating ka sa office. Si Daddy, gusto niyang kunin ko si Grace kay Belinda. Malaking problema yan. Tiyak na hindi papayag si Belinda na mapunta sa iyong custody kay Grace. Kung ipipilit mo naman, baka apekto rin yun sa pamangkin ko. Yun din nga ang sinabi ko kay Dad. Pero sabi niya, dapat daw kumilos ako. Si Tito Efren talaga. Pinaiiral na naman ang gusto niya. Dapat kasi, pinsan, pag-usap kayo ng maayos ni Belinda. Itabi niyo ang galit niyo sa isa't isa upang makapagplano kayo ng maganda para sa inyong anak. Gusto ngang makasama ni Daddy si Grace. At naipangako ko na dadalhin ko sa kanya ang bata ngayon. Ang hirap sa'yo. Sumagot ka kaagad nang hindi mo muna ako tinatanong. May lakad din kami ni na inay. Ipapasyal namin siya. Di bukas niyo na lang gawin yun. O kaya sa makalawa. Belinda, ama ako ni Grace. At may karapatan din ako sa kanya. Hindi ko sinasabing hindi ka niya ama. Oh, Ang sinasabi ko lang, bago ka sana magpasya, konsultahin mo muna ako. sila sa... Ano na pagtatalo? Hindi na kayo nakita ng hindi nag-aaway. Pasensya na ho. Kasi naman siya na eh. Oh, ako Sige na, naman. anak. Pagbigyan na lamang natin sinabalaing Efren
Sa susunod na lang tayo mamasyal. Kasamang apo ko. Oh, Apo, why are you sad? Maganda naman dito sa Tagaytay, ah. Grandpa, you said Mommy will follow us. Bakit umaga na? Wala pa rin si Mommy. Anak, busy pa sa work ang mami mo eh, ha? Wait ka na lang muna, ha? Ang hirap kasi sa mami mo eh. Mas importante pa sa kanya yung trabaho niya kaysa sa'yo. Kaya nga naiisip ko na hindi niya talaga mahal itong apo ko. No, that's not true, Grandpa. Mahal ako ni Mommy. Anak, Baka lang hindi niya alam na dito tayo sa Tagaytay nagpunta. Kaya hindi siya makasunod. alam niya, anak. Alam niya. Ibalik niyo na ako kay Mommy. Ayoko na po dito. Grace, look, I'm your father, ha? And this time, ako lang masusunod. Pag sinabi kong dito ka lang, dito lang. You're a liar, Daddy. Grace, Gusto niyo lang pala ako iluluwi, Mommy. Apo, tumahan ka na. Wala ka namang magandang kinabukasan sa mami mo. Samantalang sa amin ng daddy mo, meron. Maaari ka namin dalhin sa ibang bansa para mag-aral doon. No! I don't like! I hate you, Daddy! Grandpa! Niloko niyo lang ako! Nakita niyo na, Nay? Nakita niyo na? Manluloko talaga yung Oliver na yan. Inilayo na niya sa akin ng anak ko. Mahirap talaga siyang pagkatiwalaan. Anak, tinawagan mo na ba si Oliver? Opo, pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Hindi rin daw pumasok sa office, sabi ng sekretary niya. Nay, nasaan niyo tinalang anak ko? Teka, sa bahay nila. Punta kaya natin? Ginawa ko na ho yun. Bago pa ako umuwi dito. Pero sabi ng katulong hindi raw umuwi sina Oliver at si Daddy Efren. Hindi nila alam kung nasan. Diyos ko, bakit naman sila ganun? May tumatawag sa phone ko. Si Kuya Nestor, ang pinsan ni Oliver. Sige na, sagutin mo na, anak. Oo. Baka may maitulong siya sa atin. Hello? Kuya Nestor? Hello, Belinda. May problema kaya ako tumawag. Talagang may problema, Kuya. Dahil hindi binalik ni Oliver sa akin si Grace. Yun nga ang problema. Ha? Si Grace kasi. Bakit? Anong nangyari sa anak ko, Kuya? Ano? Saan siya, Belinda? Makalabas sa bahay nang hindi namin alam. Walang iya ka, Oliver! Walang iya ka! Belinda! Walang iya ka! Tumigil na kayo! Talagang hindi ka dapat magkatiwalaan! Tumigil na kayo! Nay! Dito ba naman sa ospital mag-aaway pa rin kayo? Nasa panganib ngayon ng anak ko dahil sa lalaking to! Ginusto mangyari yun. Patawarin niyo ako, Balaing Mitre. Belinda, ako nagtulak kay Oliver para ilayo sa inyo ang bata. Balaim, bakit mo naman ginawa yun? Dapat sa ating mga magulang, mamagitan lamang sa mga sigalot ang ating mga anak. At kung talagang hindi na maaari magkasundo, turuan sila mag-usap ng maayos at maging magkaibigan, alang-alang sa kanilang anak. Belinda, kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala sa chapel ng ospital. Anong kailangan mo? Ligtas na ang anak natin. Diyos ko! Diyos ko, maraming salamat po! Salamat at tininig niyo ang panalangin ko. Belinda, sana mapatawad mo rin ako sa ginawa ko. At pangako,
Makikipag-usap na ako sa iyo ng maayos para sa ating anak. Ako man, Oliver. Sisikapin ko makipagkaibigan na sa'yo. Huwag lamang mawala sa atin ng ating anak. Kapwa namin tinupad ni Oliver ang aming pangako. Kaya naman ngayon, mas maayos na ang lahat. Sana po'y kinapulutan ng aral ng mga magulang na nagkahiwalay ang aking kasaysayan. Ako po si Belinda at ito ang aking buhay. Walang gusot na hindi naaayos. Basta't ito'y pinag-uusapan at pinagkakasunduan ng mga taong nasasangkot tungo sa isang masaya at mapayapang buhay. Mga nagsiganap, Jun Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Belinda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Bigar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.